I will focus on the mission till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Focused on the nation till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Ama sa langit, ngayon pong umaga, salamat po sa iyong pagmamahal, kabutihan sa amin, na muli po binigyan kami ng buhay, kalakasan. Nawa ang buhay at kalakasan na ito ay mabigyan namin kayo ng kapurihan sa buong maghapon, ang inyong dakilang pangalan ng may taas. At ito po ay mangyayari sa tulong at biyaya po ninyo na ipapalis ang aming mga karakter, ang aming mga pananalita upang sa magitan nito, Panginoon, ang aming mga makakasalamuha ay luwalhatiin ng pangalan. Maraming salamat sapagkat pangungunahan kami ngayong umaga sa aming devotional na gagawin. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Happy God's first morning po, mga kapatid.
Morning po, Pastor. Happy God First morning po Pastor. sa ating lahat. Happy Father's Day po sa mga tatay. Happy Father's Day po. Mga tatay. Purihin po natin ang ating Ama sa langit na siya yung pinakaama natin na kung saan sa dakilang pagmamahal niya ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Na sa magitan ng ating Panginoong Hesus ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa magitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang Ama natin na napakalaking sakripisyo sa atin. Kapatid, hello po. Yes po, Pastor, nawala ka. Nag-brown out po kasi dito. Kaya nawala yung internet. Okay. Ngayon pong umagang ito, napakadakila. Ama na nasa langit. Siya po yung pinakalarawan ng Ama na ang bawat ama na kung saan ay ibinigay ang lahat para sa atin. Bagaman maraming mga pagkukulang, pagkakamali sa atin, pero patuloy tayong minamahal ng ating Ama na sa langit. Ngayon pong umaga, ang ating programa sa aking babasahin ng magbabahagi ng Bible reading ay si Sister Alice Lacaba na ito ay masumpungan sa Book of Esther chapter 5. Ang magkakalo ng reflection ay sila Pastor Orlan Calizo and Pastor Dan Taino. Then prayer ni Sister Alice na reflection ni Sister Luli Siscon, then prayer po niya, God First video, then Council on Stewardship, The Widow's 2 Miles, na ang magbabasa po nito ay si Ma'am Susie Venida, ang atin pong education sa LPM director. Then silent prayer and acts of prayer, na sa adoration and confession ay si Pastor Orlizo, and the Thanksgiving and supplication, Pastor Danji Cayetano. Then headquarters project video, at pagkatapos po nun ay self-mission vision statement, chanting, then closing song and closing prayer by Ma'am Susie Venida. Ngayon pong umagang ito ay masumpungan at nawa sa mga awitin at mga messages nating mapakinggan. Magandang umaga po sa ating lahat. Sister Alice Lacaba, andyan na po ba kayo? Wala pa po, ay pwede pong paki-flash and na din, pakibasa na din. Esther chapter 5. Thank you, Brother Milvin, sa pag-flash. Ako na po, Pastor, ang babasa. Okay po. Sige po, thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy God First morning po. Esther chapter 5. Ang hari at si Haman sa handaan ni Esther. Noong ikatlong araw, nagsuot si Esther na kanyang damit pang reyna at tumayo sa
pinakaloob na bulwagan ng palasyo ng hari sa tapat ng tirahan ng hari. Ang hari ay nakaupo sa kanyang trono sa loob ng palasyo sa tapat ng pasukan ng palasyo. Nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng Reyna ang paglingap ng hari. Kaya't inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay at lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Itinanong ng hari sa kanya, "Ano iyon, Reyna Esther? Ano ang iyong kahilingan? Ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian." Sinabi ni Esther, kung ikalulugod ng hari, pumunta sa araw na ito ang hari at si Haman sa salo-salong inihanda ko para sa hari. At sinabi ng hari, dalhin mong madali dito si Haman upang magawa namin ang gaya ng nais ni Esther. Kaya't pumunta ang hari at si Haman sa salo-salo na inihanda ni Esther. Samantalang umiinom sila ng alak, sinabi ng hari kay Esther, "Ano ang iyong kahilingan? Ipagkakaloob iyon sa iyo." "Ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob sa iyo." At sumagot si Esther, "Ang aking kahilingan ay ito. Kung ako'y nakatagpo ng paglingap sa paningin ng hari, at kung kaluburan ng hari na ipagkakaloob ang aking kahilingan, pumunta ang hari at si Haman sa salo-salo na aking ihahanda sa kanila, at bukas ay aking gagawin ang gaya ng sinabi ng hari." Nagpagawa si Haman ng bitayan para kay Mordecai. Lumabas si Haman ng araw na iyon, nagalak at may masayang puso. Ngunit nang makita ni Haman si Mordecai sa pintuan ng hari, na hindi siya tumayo o nanginig man sa harapan niya, siya ay napuno ng puot laban kay Mordecai. Gayon may nagpigil si Haman sa kanyang sarili at umuwi sa bahay. Siya ay nagsugo at ipinasundo ang kanyang mga kaibigan at si Zeres na kanyang asawa. Kinuwento ni Haman sa kanila ang karangyaan ng kanyang mga kayamanan, ang bilang ng kanyang mga anak na lalaki at lahat ng pagkataas ng katungkulan na ipinarangal ng hari sa kanya, at kung paanong kanyang itinaas siya ng higit kaysa mga pinuno at mga lingkod ng hari. Dagdag pa ni Haman, maging si Reyna Esther ay hindi nagpapasok ng sino man na kasama ng hari sa kapistahan na kanyang inihanda, kundi ako lamang. At bukas ay inanyayahan na naman niya ako na kasama ng hari. Gayon may ang lahat ng ito'y walang kabuluhan sa akin, habang aking nakikita ang Hudyong si Mordecai na nakaupo sa pintuan ng hari. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Zeres na kanyang asawa at ng lahat niyang kaibigan, "Magpagawa ka ng isang bitayan na may 50 siko ang taas, at kinaumagahan ay sabihin mo sa hari na bitayin doon si Mordecai. Pagkatapos ay lumakad kang masaya na kasama ng hari sa kapistahan." Ang payong ito ay nagustuhan ni Haman at kanyang ipinagawa ang bitayan. Ayan po mga kapatid. Amen. Esther chapter 5. Pagpalain po nawa tayo sa ating pagkabasa. Amen. Amen.
Pastor Orlan. Happy God first morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Ang aking pong reflection dito. Happy God first morning po sa ating lahat. Ang reflection po na aking pong babahagi po sa inyo po ngayong umaga, yung ito pong talatang ito, ay itong kabanata pong ito, Esther chapter 5, ay ito po ay tungkol po sa kay Rinang Esther. Dahil po itong si Esther ay nagpagawa po siya ng piging o kay kapistahan, no, na inayahan po niya ang hari na pumunta doon at saka po si Aman. Sa kwento pong ito ay atin pong nakikita na si Rinang Esther ay siya po yung ginamit ng Panginoon dahil ito pong aklat po ng buong Esther ay si Esther ay isa po siyang Hudyo. Now, dito po sa kwento ay ang mga Hudyo ay mayroon pong batas, no, yung hari na sabi doon ay bakit may parang kakaibang bayan dito sa ating lugar, no, sa kanyang kaharian. Kaya ngayon ito pong Hudyo ay mainit po sa mga mata, no, sa mga hindi Hudyo. Lalo na po itong kasi po itong si Aman ay parang dito ay sa kwento ay parang siya, kanang kamay ng hari. Kanang kamay siya. Kumaga ay katiwala po siya ng hari. Tapos ngayon, noong ito pong si Esther o si Rinang Esther, dahil ipapalipol nga po, papatayin nga po ang kanya pong bayan, yung lahat ng mga Hudyo, ay ito po yung ginamit si Rinang Esther, ginamit po siya ng Panginoon, doon po sa kaharian na yon, para po hindi po malipol o lahat ng mga Hudyo ay sila ay papatayin. Napakabuti ng Panginoon na ginamit na instrumento si Rinang Esther para hindi po malipol ang kanya pong bayan. Ngayon po, di po ba, dahil sa kwento ito sa chapter 5 ng Esther na may batas po sila na wala pong makakapunta doon sa kaharian, no, makakapasok doon sa kaharian ng hari. Maliban na doon, sabi dito, ay mayroon pong isang, no, yung sitro na yon, yung kayong ginto na yon, na kapag yun ay ilalaylay, ibig sabihin po ay pagka yung sitrong ginto na yon ay ilaylay, ibig sabihin ay hindi ka papatayin. Kumbaga mayroong ang hari ay exempted ka na hindi ka papatayin doon sa kanyang kaharian. Gaya nga po si Esther ay nakasabi doon, ay nakasumpong siya ng biyaya po sa hari. Madalit sabi ay si Esther ay malakas po siya sa hari. Sabi nga po dito sa kwento sa chapter 5, Rinang Esther, kung ano iyong kahilingan ay ibibigay ko sa iyo, sabi ng hari. Kahit kalahati ng kaharian ay ibibigay ko sa iyo. Po sa madalit sabi, itong si Rina ay sabi niya ay magkaroon po ako ng piging. Tapos ni-request niya na ang hari at yung si Aman ay pupunta doon sa salo-salo o kaya sa handaan. Ngayon po, ito naman pong alam niyo po, marami tayong matutunang aral doon po sa kwento po ni Aman. Ito nga pong si Aman ay dahil siya po ay kanang kamay ng hari, ay nandoon sa kanya yung pagmamataas sa kanya pong sarili. Noong pong si Aman ay doon po sa kaharian, nakita po niya yung si Mordecai, no, si Mordecai. Ito pala pong si Mordecai ay hindi niya nirerespeto ito, hindi niya ginagalang po itong si Aman. Ay itong si Aman, siyempre kanang kamay siya. Sino baga itong Hudyong ito? Bakit ayaw gumagalang sa akin? Tapos ngayon, ay yun nga, kininto ni Aman na hindi ba niya alam, no? Kininto niya doon sa kanyang kasama na ako ay kanang kamay ng hari, ako ay kung paano ko pinagpapala, binigyan ng aririan, kayamanan ng kaharian, ng hari. Ay bakit di siya rumispeto sa akin? Ngayon, sabi niya ay, di ba nung paglabas niya sa palasyo, nakita niya si Mordecai, ay nasira po yung araw ni Aman. Sabi niya, ay nabad trip siya.
Ngayon ay sabi niya, itong si Mordecai na ito ay walang galang sa akin. At sabi niya ay hininto niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga kasama. Ay sabi naman nung suggestion naman ng kanya pong asawa, kanyang mga kasama niya, mga kaibigan ni Aman, ay kailangan ipapatayin niyan si Mordecai. Bibitayin yan. Ngayon po mga minamahal, alam niyo sa kwento pong ito, kung tutuloy-tuloy natin yung kwento, yung buong Esther, ay itong si Ama na mayabang, mapagmataas, mapagbalaki po sa kanyang sarili. Ito pala po yung inihanda niyang yung pagbibitayan ni Mordecai ay siya pala doon ang bibitayin mga minamahal. Siya pala doon ang papatayin, para pala sa kanya yun. Kaya po ngayon sa umaga pong ito at di ko po habaan yung aking pong kwento at yung maganda po itong kwento ng Book of Esther. Dahil kumbaga sa bayan ng Diyos, si Esther po ang ginamit na missionary na po para po hindi po lilipulin po ang bayan ng ating pong Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa kwento po ito ng chapter 5 ng Book of Esther, mahirap po pala yung mapagmataas po. Mayroon po tayong puso na mapagmataas. Po, dahil po ay kapag tayo mapagmataas, sabi nga po ng Panginoon ay yung mapagmataas ay ibababa ng ating Panginoon. Yung mga nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. Alam niyo po pala ang si Mordecai po ay mabuting tao po siya doon po sa kwento na sa chapter 6. Siya po yung pinangaralan po ng hari. Kasi po si Mordecai ay nagpakumbaba po siya at nagsasabi po siya ng totoo. At yun naman si Aman ay siya ay mapagmataas. Kaya sa ating mga buhay mga minamahal, naway sa biyaya ng Panginoon ay huwag tayong mapagmataas sa ating pong mga sarili, kundi tayo ay mapagpakumbaba. Ito lang po ang aking reflection po sa umaga po ito. Happy God first morning at marami pong salamat. Amen. And thank you, Pastor Orlan. Pastor Danji, inyo na po ang panahon. Happy God first morning po mga kapatid. Ako po ba ay clear? Good first morning. Yes po, clear po. Opo. Banal. Thank you po. Salamat sa kakataon na makapaglingkod sa umagang ito bilang pagbabahagi. Tayo ay chapter 5 at isa sa ang chapter 5 isa sa magagandang bahagi ng aklat ng Esther. Kung mapapansin natin sa chapter na ito ay si Esther ay naharap sa isang misyon na pwede nating sabihin suicidal mission, kaya napakahirap, nakakamatay na misyon. Sapagkat ang lahi ng mga Hudyo ay nalagay sa nalalapit na kapahamakan. Gawa nitong si Aman na isang taong inilagay ng hari sa isang mataas din na posisyon. Kaya lang, siya ay mayroong pagmamalaki sa kaniyang sarili. Kaya mapapansin din natin dito mga kapatid, yung dalawang uri ng tao. Yung isa ay taong tapat na naglilingkod sa Panginoon o lingkod ng Diyos, na naglilingkod ng maayos, may kababaang loob sa Panginoon. At yung isang uri ng tao ay taong namumuhay na mayroong pagmamalaki sa kaniyang sarili. Dito po sa chapter 1, dito nakasaad yung pagtungo ni Esther sa hari. Bagaman, hindi po siya tinawagan. Kasi may batas. Kapag hindi ka tinawagan ng hari, ay huwag kang pupunta kasi delikado. Maaari kang mahatulan ng kamatayan.
Kaya itong ginawa ni Esther na ito, well, kung aalamin natin yung background, katulad ng chapter 4 na topic kahapon, ang umaga, ay nandoon yung preparation. Bago si Esther pumunta sa harapan ng hari, mayroong preparation. Ano po yung preparation? Napakaganda ng preparation. Hindi sinabi ni Esther, akong bahala dyan kasi ako aray na, maganda ako. Hindi ako, walang confident, no? Wala yung pagmamalaki, kumbaga, I should say, walang pagmamalaki sa sarili ni Esther, kundi mayroon siyang hiniling bago niya gawin ng isang bagay. Sapagkat kung hindi niya gagawin naman yung ganitong misyon, mapapahamak yung mga Hudyo at gayon na rin ang kanyang uncle na si Mardukyo, Mordecai sa English. So kailangan niyang gawin na humarap sa hari kahit hindi siya tinawagan ng hari. So ang isang napakagandang preparation na kanilang ginawa, mga kapatid, ay yung kung ating babalikan ng konti, sisilipin natin ng konti yung topic kahapon na ang kanilang ginawa ay prayer and fasting. Hindi agad pumunta o sumugod doon, kundi sa iyong kanilang paghahanda ay napakaganda. Prayer and fasting. Kung ating titingnang maigi, mga kapatid, ay bago tayo lumusog, bago tayo tumungo sa isang gawain na ikaliligtas ng ating kapwa. So alam natin ang ating gagawin, alam natin ang ating sasabihin, o sigurado natin ang mga bagay na darating. Kahit pa alam natin ang mga bagay na darating, mga kapatid, dahil sabihin natin, nag-prepare tayo ng maayos, pinag-aralan nating maigi, ang mas the best pa rin na preparation, kapatid, na ating matututunan sa Biblia. Sa Old Testament hanggang New Testament, ginawa din ni Jesus. Ang the best na preparation is prayer and fasting. Paghahanda sa isang misyon na ikaliligtas ng bayan ng Diyos. O sa ating context ngayon, preparation sa ikaliligtas ng mga taong magsisisampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya dito, makikita natin, verse 1, ayun na, nagbihis na si Esther. Kita natin, binihis niya yung kanyang kasuotang pangreyna at nagtungo sa harapan ng hari. Suicidal mission, Yun bang kahit na yung paglilingkod na ikakamatay mo ay iyong gagawin sa ikaliligtas ng iyong kapwa. Kakaligtas sa kapahamakan o kamatayan ng iyong kapwa. Ito ang ginawa ni Esther. Kaya mapapansin natin si Esther, hindi lang likas na maganda, kundi siya rin ay mayroong babaeng mayroon siyang katapangan. Well, kung ating titingnan, nandoon yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya siya ay isang hindi lang magandang babae, kundi siya ay isang matapang. Yung matapang na ibig sabihin is matapang sa paglilingkod till death do us part. Kahit na yung kamatayan ang nakaabang ay hindi siya napigilan sa isang misyon na iligtas ang kanyang kalahi. Kaya dito, hinarap niya ang hari. At makikita natin sa verse 3 at verse 6, narito ang mga kahangahangang gawa ng Panginoon, mga kapatid. Si Esther, pagkakita sa kanya ng hari, ay ibinaba ng hari ang kanyang sitro. Ibig sabihin ay pagtanggap sa reyna. At yung reyna ay hindi mahatulan ng kamatayan. Sapagkat kung sa batas nila noon,
Kung hindi na ibaba yung sitro, ay mamamatay yung taong tumungo roon na hindi naman siya inimbitahan ng hari. Si Esther, hindi inimbitahan pero mayroon siyang misyon. Kaya pumunta siya na mayroong katapangan, bahala na. Sabi niya sa verse 4, mamatay ako kung mamatay. Pero dahil mayroong magandang preparation na nangyari, prayer and fasting, biro mo kahit tubig, in 3 days, ay hindi nila tinig. Manalangin ng manalangin, hihingi ang kaligtasan sa Diyos. At ito na, ang pagharap niya sa hari, dahil sa kagandahan ni Esther, ang hari ay tinanggap siya ng hari. Binaba ang sitro at itinanong, ano ang iyong kahilingan? Ano ang iyong hinihingi? Sabi nga doon, kahit kalahati ng kaharian ay ibibigay sa iyo. At hindi, ano? Iba kapag ang Panginoon ay gumawa sa buhay ng tao. Yan ay mga kahangahangang gawa ng Panginoon. Tungo doon ni Esther, kahit kalahati ng kaharian ay kayang ibigay ng hari. Naulit hanggang verse 6, ganon din. Nandoon sila sa piging, ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian ay ibibigay sa iyo. So mga kapatid, dito ay makikita natin na ininbitahan sa isang piging ang hari, sa isang salo-salo, yung hari at saka si Aman. Dalawa lang silang in-invite doon ni Esther. Sa kinabukasan, sa isang piging, ay tutungo silang dalawa. So doon naman ay tuwang-tuwa o galak na galak ito si Aman. At katulad nga ng sabi ko kanina, si Aman ay isang taong mayroong mapagmalaki, ano? O mapagmalaki sa kanyang sarili. Yung tinatawag natin ma-pride, mapagmataas. Sapagkat siya ay binigyan ng hari ng isang mataas na posisyon. Mataas pa sa mga leader, sa mga prinsipe, mataas pa. Kasama noon ay ang kanyang pagmamalaki sa kanyang sarili. Kaya siya tuwang-tuwa. Ibinida niya sa kanyang, inipon niya yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang asawa. Ibinida niya yung katungkulan o posisyon na binigay sa kanya ng hari na mas mataas pa sa lahat ng mga leader doon. Sabi nga dito sa aking Bible, yung Translation King James Version, mas mataas pa sa mga prinsipe. At isa pang kinatuwa niya doon sa invitation, sila lang dalawa ng hari. Sa invitation ng Reyna, sila lang dalawa ng hari ang inimbitahan sa salsa. Sabihin na iba na ang kaniyang posisyon sa kaharian. Yun ang kaniyang pinagmamalaki. Kaya lang, sabi ni Aman, yun ay hindi sapat. Hindi daw sapat yun. Bakit kaya? Anong dahilan? Kasi paglabas niya, nakita niya sa pintuang daan si Mardoqueo. Pagdaan niya, ay itong si Mardoqueo ay hindi nagbigay ugay. Hindi nagbigay galang. Ibig sabihin, gusto niya kapag dumaan siya, para bang yung nakikita natin sa mga Chinese o Korean novela ng hari-hari na kapag kadumaan na ganyan, ikaw ay babati, na may siguro may kasama pang baw na ganon. Siguro yung ganon yung kaniyang gusto, pagalang kasi dumaan siya.
ay walang nangyaring ganon. So siya ay na-bad trip. Ayun nga. Kaya doon sa mga kinikwento niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga kaibigan, kinuwento niya, pinagmalaki niya yung kanyang posisyon. Lahat ng nangyari, kinuwento niya, siya ay nagpamalaki doon. Kaya lang, yan, sabi niya, yung lahat ng yan, walang kabuluhan hanggang nakikita kong buhay si Martokyo. Sapagkat siya ay walang galang. Sa madaling sabi, Martokyo ay walang galang sa kanya. Yan ang ibig niyang sabihin. At sa verse 13, mapapansin natin mga kapatid, yung isang advice ng kaibigan at asawa na ikakapahamak ng kanilang sinasabihan. Narito narinig ng kanyang asawa, ng kanyang mga kaibigan, asawa at kaibigan ni Aman, ang kwento niya, ang advice sa kanya ay gumawa siya ng isang bitayan para doon maibitay si Mardokheo. Well, mga kapatid, hindi ko pa pangunahan kasi bukas mababasa natin sa verse 6 anong mangyayari sa isang taong mapagmalaki sa kaniyang sarili. Pero alam natin, siguro may idea na tayo or mga nag-advance reading dyan. Katulad ko, pinasa ko to pero hindi ko to papakialaman mga kapatid. Bukas ng umaga sa mga magbibigay ng reflection ay kanilang masasabi kung ano ang nangyari kay Aman, no? Na isang tao mapagmalaki, at kung ano ang nangyari kay Mardokheo na isang tao mapagpakumbaba at tapat na lingkod ng Diyos. At siyempre, nakita natin dito sa chapter 5 kung paano pinarangalan ng hari si Esther. Sa kanyang pagharap sa hari ay hindi po siya napahamak. Kaya nga mga kapatid, kagandahan sa ating mission field, anumang paglilingkod ang ating kakaharapin o kinakaharap. Na sa lahat ang pinaka-the best na preparation ay prayer and fasting bilang paghahanda at yung katatagan, katapangan natin sa pagharap ng mga challenges sa mga misyon na ating gagawin sa ikaliligtas ng ating kapwa. Tapos na tayo ay dumalangin sa Panginoon, nag-undergo ng isang paghahanda ng prayer and fasting. Nandoon na yung tibay ng loob, pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. At makikita natin yung makahanga-hangang gawa ng Panginoon sa ating paglilingkod. Siyempre, hindi tayo pababayaan ng Panginoon na mapahamak, kundi yung tagumpay ay sigurado 100% na ang tagumpay ay atin pong makakamit. At kapag tayo ay nagtagumpay sa ating misyon, ay ang Diyos ay tunay na manunwalhati o nalulwalhati. So lamang po mga kapatid, ang maibabahagi kong reflection na pinaunawa sa akin ng Panginoon ngayon na ibinahagi ko naman sa inyo. Pagpalain po tayo sa umagang ito. Amen po, Amen. Pastor. Amen. Salamat Pastor sa inyong mga refleksyon, Pastor Roland, Pastor Danji. Babasahin ko lang po yung part na tugon ni Brother Jonathan Maglonzo dito sa group chat. Ang aking tugon sa chapter pong ipinaalala na tayo ay huwag magmalaki bagkos katulad ni Esther, maging mahinahon, mapagkumbaba at magtiwala sa Panginoon. God first morning. Magdagdag po ako ng kaunti, mga kapatid, bago po tayo mag-proceed. Yung napansin ko po dito ay may tatlong
araw, 3 gabi na nag-ayuno. Ibig sabihin po ay pinapakita ang pananalig at paghingi ng karunungan sa Diyos, pagkakaisa ng bayan. Malaki pong epekto pag nagkakaisa po tayo sa pag-aayuno, pananalangin, paghingi ng tulong sa ating Panginoon pag nagkakaisa ang kanyang bayan. At ikalawa po ay yung God's perfect timing na hinintay niya pa ang 3 handaan na matapos ang 3 handaan. Ibig sabihin po mayroong pagtatyaga at tamang paghihintay sa kalooban ng ating Panginoon. Maraming salamat sa lesson sa buhay ni Esther ngayong umaga. Prayer na po. Okay, tayo Brother ay Edgar. manalangin. Ama namin banal, Panginoon po naming Diyos, purihin ka sa oras po na ito at sambahin nawa namin ang inyong pong banal na pangalan. Mataas po kayo sa aming pong kalagitnaan, O Diyos. Dalanin ng lahat ng inyong pong pagpapala, kabutihan, pagmamahal ay sumasaklaw sa lahat at ang inyong pong mga anak ay hindi ninyo pinababayaan. Salamat po Diyos sa chapter 5 ng Aklat ng Esther, O Diyos, na nabasa po namin ngayon. Magkaroon nawa po ito ng kapangyarihan sa bawat isa po sa amin, na ang aming po mga pagtitiwala ay patuloy na tumibay sa inyo ng aming pong Diyos. At bawat isa sa kabila ng aming pong mga sitwasyon o kondisyon sa pang-araw-araw po naming buhay ay tumingin lamang po sa inyo at umasa sa inyo pong magagawa para sa bawat isa po sa amin. Sino man o Diyos na nasa aming kalagitnaan na dumadaan sa katulad na mga pagsubok na naranasan ng inyong pong bayan ng Israel noong panahon na iyon. Kami po ay dumadalangin na inyo po silang aluin, Panginoon. At ang inyong pong kahabagan ay ipagkaloob sa kanila. Tugunin ang kanila pong mga panalangin at saklolohan sila, Panginoon, sa kanila pong pangangailangan. Dalangin ko po, Diyos, ang inyong pong mga anak sa teritoryo ng Central Luzon Provinces Mission. Ang aming po mga pastor, mga manggagawa, mga laiko, mga elders at mga officers ng inyong po mga local churches. Pagpalain po kami sama-sama, O Diyos, ang aming po mga tahanan, ang aming po mga kabataan, mga anak, at lahat ng mga membro, Panginoon, lalong-lalo na yung mga nagsisipag na dumalo dito sa God First Morning araw-araw. Kayo po, Diyos, ang nakakaalam at patuloy na makapangyarihan po naming Ama sa langit na may kakayahan upang tumulong at sumugon sa aming po mga panalangin. Tinataas po namin ang bawat sa inyo, isa sa inyo, O Diyos, at umaasa po kami sa inyo pong pagkalinga, sa inyo pong mga anak. Dinadalangin ko din po, O Diyos, ang mga susunod na bahagi pa ng aming pong God First Morning. Pagpalain po ninyo ang may bahagi, O Diyos, at bawat salita at talata na babasahin, maririnig po namin ay patuloy na maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. Lamang po, Diyos, ang aming pong dalangin at pasasalamat, alang-alang na lamang sa banal na pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Amen po. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine
ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Amen po. Amen. Pastor Miss Los, Sister Lolet? pagkakataon na ako na po ang Ayun po. magbabasa. Okay po. Sige po. Happy Father's Day mga tatay sa umaga na ito, no? Ang ating Jesus Wins Devotional ay ayan. Sa June 21 ay patungkol sa Father's Day. Siyempre, no? Father's Day ngayon. Ang kanyang pakiusap. Sa Lucas 15:28, ating mababasa, ito ang sinasabi. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. Nabasa ko na ang Father's Day ay sinimulan ni Sonora Dad noong 1910. Matapos marinig ang isang sermon tungkol sa Mother's Day, sinabi niya sa kanyang ministro na dapat magkaroon ng isang araw upang parangalan din ang ama. Nais niyang parangalan ang kanyang ama, isang veterano ng Civil War na naging solong magulang na nag-aalaga sa kanyang 6 na anak. Sa simula, hiniling ni Sonora na June 5 ang kaarawan ng kanyang ama, ang maging araw ng pagdiriwang ng Father's Day. Ngunit hindi ito naayos ng mga pastor sa tamang oras, kaya ipinagdiwang ito sa 2nd linggo ng June noong 1910. Ang araw ay naging pambansang holiday noong 1972 nang pirmahan ito ni Pangulong Nixon bilang batas.
Pinagpala ako na magkaroon ng isang makadiyos na ama. Palagi niya akong sinusuportahan at hindi pinababayaan. Isinabuhay niya ang pinakamahusay na katangian ng tao at labis akong nagpasalamat sa Diyos para sa Kanya. Ano nga ba ang itsura ng isang makadiyos na ama? Matatagpuan ito sa talinghaga ng prodigal son o libugang anak, kung saan ang ama na kumakatawan sa Diyos ay tumanggap ng dalawang anak niya. Binanggit ito ni Jesus upang sagutin ang mga Pariseo na nagrereklamo tungkol sa pagtanggap niya sa mga makasalanan. May isang tao na may dalawang anak. Simula ng kwento sa Lucas 15:11. Alam mo ang tungkol sa nakababatang anak na humiling ng ari-arian, winaldas ito, naghirap, at pagkatapos ay bumalik sa ama. Niyakap siya ng maawaing ama at ipinagdiwang ang pagbabalik ng anak. Ganyan tayo tratuhin ng ating makalangit na ama. At kailangang mamatay si Jesus upang maipagpatuloy ang ating pagtanggap. Balik tayo sa kwento. Nagalit ang nakatatandang anak at ayaw niya sumali sa pagdiriwang. Hindi siya sumang-ayon sa pagtanggap ng kanyang ama sa alibughang anak. Bilang tugon, lumabas yung kanyang tatay at pinakiusapan siya. Anong klaseng ama ang nakikiusap pa sa kanyang nagrereklamong anak upang sumali sa pagdiriwang ng pagbabalik ng kanyang kapatid? Isang ama na inilalagay ang kanyang pagmamahal para sa kanyang mga anak sa unahan ng sariling karangalan. Idinagdag ni Joel B. Green, tulad ng pagtakbo ng ama upang salubungin ang kanyang nakababatang anak. At sa gayon muli na naman na hindi pinahalagahan ang kanyang sarili, umalis sa salo-salo kung saan siya ang punong abala upang pakiusapan o makiusap sa kanyang nakatatandang anak. Ito ang ating makalangit na ama. Palaging tumatanggap, palaging nakikiusap. Ang krus ay patunay na mahal tayo ng Diyos. Higit pa sa kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Yan po ang ating devotional at ang aking tugon, mga kapatid ko. Nagwagi si Jesus, ano po? Dahil ipinakita niya sa atin kung paanong maging isang makalangit na ama, ano po? So bilang mga tatay ng tahanan, ano po? Meron tayong example na pwede natin gayahin. Yung kwento ng prodigal son, ano po? At kumakatawan yung tatay doon ng ating Diyos, ano? Ay napaka mapagpakumbabaan. Biruin mo, no? Mapagmahal, mapagpakumbaba. Biruin mo yan, no? Paano, kung ating anak ay hihingin yung ating pamana sa kanya ng advance, ano? Ibinigay niya, no? Winaldas, inubos, at siyempre naasahan ng tatay nito, sana bumalik yung anak ko. Bumalik yung anak niya, at siyempre bilang isang makalangit na ama, tinanggap ang kanyang anak, ano? At mayroong hindi pa doon nagtapos ang lahat. Tapos niya ipagdiwang ang pagbabalik ng kanyang anak. Ito namang panganay ay nagselos. Nagselos sapagkat siya ay hindi binigyan ng ganoong pagdiriwang, ano. Ngunit anong ginawa ng tatay? Sa halip na magalit sa panganay na anak, nagpakumbaba na naman, ano. Nagpakumbaba na naman at umalis sa salo-salo at pinuntahan yung anak at nakiusap, ano. Nakiusap na sabi niya ay pinakiusapan yung kanyang panganay na anak. Ganyan ang isang makalangit na ama, po. Puno ng pagmamahal sa kanyang mga anak, isasakripisyo kahit yung sariling karangalan para sa anak. At nagwagi si Jesus, mga kapatid ko, dahil pinakita niya sa atin kung paano maging isang makalangit na tatay dito para sa ating mga anak. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mapagmahal naming Diyos, salamat po dahil nagwagi si Jesus sa umaga na ito sa aming mga puso. Salamat sa pagpapakita ng halimbawa ng isang makalangit na ama na kung saan ang pagmamahal sa anak at pagpapakumbaba ang siyang inuuna kaysa sa aming mga sarili. O dakilang Diyos, nawa sa aming pagiging tatay, sa aming mga anak, ay maipagmalaki kami ng aming mga anak bilang isang makalangit din na ama, kagaya ng sinasabi sa kwento. At patuloy naming panalangin sa iyo sa mga sandali na ito ay karunungan na aming makita ang karapat-dapat ang iyong kalooban para ang pagiging isang makalangit na ama ay aming magampanan para sa aming mga anak. Ito po ang aming dalangin at gayon din sinasama namin sa panalangin ang susunod na programa, ang Council on Stewardship sa pangunguna ni Ma'am Susie, ang pangunguna ng Banal na Espiritu,
ang sumaamin, lalo na sa kanyang mga pananalita. Ikaw ang mangusap sa kanyang mga labi at makita namin kung paano kami ay pinangaralyan na nyo bilang isang katiwala. Katiwala sa lahat ng bagay, sa lahat ng biyaya dito sa lupa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pagpapakita ng pagpapahalaga. January 25. Offertory Reading Devotional. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na ketungin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro, na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Marcos Kapitulo 4 versikulo 3. Sa talatang ito, pinahiran ng babae si Jesus ng napakamahal na langis ng spikenard. Mukhang hindi sila magkakaroon ng mga hamon kung ang langis ay hindi gaanong mahal. Sa buong Biblia hindi malinaw na ipinaliwanag kung ano ang nagudyok sa babae na magbuhos ng gayong mamahaling langis sa ulo ni Jesus. Maliwanag na pinahahalagahan niya ito. Kung hindi niya itinuring na si Jesus ay napakahalaga sa kanyang buhay, hindi niya gagawin ang kanyang ginawa. Bilang komento sa insidente sa itaas, isinulat ni Ellen G. White na, ngunit kakaunti ang nagpapahalaga na si Kristo lahat sa kanila. Kung gagawin nila, walang mag-iisip na masyadong magastos na ibigay para kay Kristo, walang pagtanggi sa sarili o pagsasakripisyo sa sarili na napakalaki para ibigay sa kapakanan niya. Desire of Ages, page 565. Ang lebel ng ating pagpapahalaga ay nakakaimpluwensya sa kalidad ng ating pagbibigay. Panawagan. Habang ipinagkakaloob natin ang ating ikapo at handog ngayon, magbigay tayong tulad ng may pusong mapagbigay gaya ng mga taong nakakakilala at nagpapahalaga sa kung sino si Jesus sa inyo. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. 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 Praise the Lord, mga kapatid. Good morning, Ma'am Susie. Good morning po. Happy Godmers morning sa lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating fellowship reading. Ang ating reading sa umagang ito ay masusumpungan sa ayaw mag-move. Relasyo. Simula ako. Tayo po ay nagpapatuloy ang kwento sa umagang ito ay ating kukunin sa aklat ng Marcos chapter 12 verses 41 to 44. Ito ay ang kwentong tungkol sa handog ng isang byuda. Basahin ko po ang content ng kwento. Ang title po niya ay The Widow's Two Mites. Ang ating pong tagpo, Jesus was in the court where the
chest, and he watched those who came to deposit their gifts. Many of the rich brought large sums, which they presented with great ostentations. But Jesus looked upon them sadly, but made no comment on their liberal offerings. Presently his countenance lighted as he saw a poor widow approach hesitantly, as though fearful of being observed. As the rich and haughty swept by to deposit their offerings, he shrunk back as if hardly doing to venture farther, and yet she longed to do something. So sa tugpong po iyon ay nagmamasid si Jesus na mapapansin natin na yung panahon na yon ay nandoon ang iba't ibang tao na patungo na magbibigay ng kanilang mga handog. At sa ganun tagpo ay nakitaan ng kalungkutan ang Panginoon sa paraan ng pagbibigay ng handog. Subalit nagkaroon ng palakan nang makita niya ang isang balo na kanyang ino-observe na may sa kanyang mga kilos ay meron siyang nais gawin. At sa ganitong kilos ng babaeng ito ay yun ang ikinagalak ng Panginoon. Sa kanyang mga kamay ay naroon ang kanyang maliit na handog. Napansin ng Panginoon na ito ay maliit. Sabi doon, it was very small in comparison with the gifts of those around her. Yet, it was her all. Watching her opportunity, she hurriedly threw in her 2 mites. Sa panahon po yun, sa panahon natin ngayon, yun yung barya. So, ang nasa kamay ng babaeng balo ay barya. 2 coin na kanyang inihandog. But in doing this, she caught the eye of Jesus, which was fastened earnestly upon her. So the Savior called his disciples to him and bade them mark the widow's poverty. Then his words of condemnation fell upon her ear. Of a truth I say unto you, that this poor widow has cast in more than they all. Tears of joy filled her eyes as she felt that her act was understood and appreciated. Many would have advised her to keep her pittance for her own use, given into the hands of the well-fed priests. It would be lost sight of among the many costly gifts brought to the treasury. But Jesus understood her motive. He believed the service of the temple to be of God's appointment, and she was anxious to do her utmost to sustain it. She did what she could, and her act was to be a monument to her memory through all time, and her joy in eternity. Her heart went with her gift. Its value was estimated not by the worth of the coin, but by the love of God and the interest in His work, and had prompted the deed. Jesus said of the poor widow, she had cast in more than they all. And the rich
had bestowed from their abundance, many of them to be seen and honored by men. Their large donations had deprived them of no comfort or even luxury. They had required no sacrifice and could not be compared in value with the widow's mite. So, sa umaga pong ito ay nais kong ibahagi ang apat na napapaloob sa kwento ng isang mahirap na byuda na naghulog ng 2 maliit na barya sa kaban ng yaman ng templo. At pinuri siya ni Jesus at sinabing, mas malaki ang ibinigay niya kaysa sa lahat ng mayayaman dahil ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikabubuhay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ang una po ay, sabi doon, sakripisyo higit sa halaga. Ito ay pinapahayag sa atin na hindi sinusukat ng Diyos ang handog sa laki ng halaga nito, kung hindi sa laki ng sakripisyo ng nagbibigay. Napansin natin ang mayayaman ay nagbigay mula sa kanilang labis. Ngunit ang byuda ay nagbigay mula sa kanyang kakulangan. So yung pagsasakripisyo ng na meron siya sa kanya ay kanyang ipinagkaloob. Siya ay ibinigay niya ang lahat-lahat mula sa kanyang kakayanan. Ikalawa po, tapat na pagtitiwala sa Diyos. Mapapansin natin na ang paghulog ng kanyang huling 2 barya ay isang dakilang patunay ng pananampalataya. Pinili niyang sumunod at magtiwala na itataguyod siya ng Diyos sa halip na itabi ang pera para sa kanyang pangangailangan. Dito ay nasukat ang katapatan ng byudang ito na matapos niyang ibigay ang halaga na meron siya, siya ay nananampalataya sa Panginoon na ipagkakaloob ang kanilang pangangailangan sa susunod na mga araw. Ang pangatlo po, nakikita ng Diyos ang lihim. Tunay na ang Panginoon lamang ang nakababasa kung ano ang ating nasa kaisipan. Ang tagpo, ang mga mayayaman ay nag-iiwan ng malalaking halaga na madaling mapansin ng marami. Ang barya ng byuda ay walang halaga sa mata ng tao. Ngunit nakita ni Jesus ang kanyang puso at ang tunay na bigat ng kanyang sakripisyo. Tunay po ang Panginoon ang nakababasa ng ating isip, lahat ng ating saloobin, lahat ng ating, sabi nga doon, ng lihim, na siya lamang ang nakakakita noon na hindi nakikita ng sino man. At ang ikaapat po ay higit sa pera ang pagiging bukas palad. Hinahamon tayo ng kwento ng byuda na ito na ang mga nananalig na ibigay sa Diyos ang pinakamabuti sa lahat ng aspeto ng buhay. Hinihiling po na ang ating pagiging bukas palad sa paglalaan ng ating oras sa gawain ng Panginoon, ang ating kalakasan at ang pagmamahal ay hindi lamang nakikita o ang mga tira-tira o labis ang ating ipinagkakaloob sa Panginoon, kundi inuuna natin kung anong mayroon tayo
para ibigay sa ating Panginoon. Sa gawain na kung saan tayo ay nagiging kabahagi, ay tayo ay tinatawag ng Panginoon na matularan natin ang sakripisyo na pinagkaloob ng byuda na ito. Sa ating pong paghayo, sa ating patuloy na paglalakbay, sa ating pananampalataya, maging inspirasyon natin ang karanasan ng byuda na kahit sa maliit na halaga at higit sa lahat ay ibigay natin ang ating puso sa Panginoon. Ibigay natin ang pagtitiwala na siyang may hawak ng ating hinaharap at ang ating buhay. Purihin po ang Panginoon sa babasahin sa umagang ito. Magandang umaga po. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Pastor Ferds, tapos na po. Ngayon po, idadako na po tayo sa silent prayer ng ilan and acts of prayer ni Pastor Danji Cayetano. Pinupuri po namin kayo, Panginoong Diyos, sa umaga pong ito. Happy God first morning po sa inyo. Sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pag-ingat sa buong magdamag ng aming pong pagtulog kagabi. At binigyan niyo kami ng panibagong buhay, panibagong lakas, pang patuloy naming magamit sa aming pong paglilingkod sa araw na ito. Purihin namin kayo na kami po ay ngayong umaga, sama-sama kaming nag-aral ng ipong mga banal na salita. At ito po sa platform na ito ng God First Morning Devotional. Na o Diyos ay patuloy na ito ay maging pagkapala sa amin sa tuwing umaga na kami ay unahin namin kayo at sama-sama kaming mag-aral po ng ipong banal na salita. Pinupuri namin ang ipong kadakilaan at patuloy na inyo kaming iningatan at sa mga biyaya, mga pagkapala na patuloy niyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa kalakasan, sa kalusugan ng Panginoon, na patuloy namin taglay hanggang sa mga sandali pong ito. At ang Diyos ay kami kayong sambahin sa umaga pong ito na kami ay nakapakinig ng inyong pong mga mensahe na ito ay patuloy na nagpapalakas ng aming pong mga pananampalataya. Sa pag-aaral namin sa aklat po ng Esther, salamat po Panginoon. Naway marami kami natutunan sa aklat po ng Esther at ganoon din po sa aming pong pinag-aaral na stewardship na book. Naway patuloy na patibay na aming pong pananampalataya. At sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay humihingi din ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. Kami po ay araw-araw na nagkakasala, nagkakamali. Kami po, Panginoon, ay hindi po karapat-dapat sa inyo pong banal na dakilang harapan. Naway patuloy kayong mahabag po kayo sa amin at linisin niyo po kami sa lahat ng aming pong kasalanan at aming pong karumihan. Kami po, Panginoon, minsan ay nagkukulang po sa inyo at hindi po namin nagawa ang aming pong tungkulin sa inyo
at meron kaming mga kahinaan, Panginoon, mga darling sin na ito po, Panginoong Diyos, ay patuloy na aming nilalapit sa inyo ang aming pong mga kahinaan namin at ang aming pong mga sikretong mga kasalanan na patuloy niyo kaming patawarin sa aming pong lahat ng aming pong mga pagkukulang. At o Diyos ay linisin po kami upang magiging kaya-aya at karapat-dapat kaming maglingkod po sa inyo. Diyos, naway patuloy kayong puspusin kami ng banal na espiritu upang sa ganun ay kami ay hindi po magkasala laban po sa inyo. At o Diyos ay patuloy nyo kaming gabayan sa aming pong patuloy na pamumuhay po sa aming pong mga buhay. At nawa po, Panginoong Diyos, ay kung ano man po ang aming pong mga kakulangan namin sa inyo, marami kaming mga pagsubok at mga problema, Panginoon, at marami kaming mga kahinaan, mga temptation, mga pagsubok namin, hindi namin ma-overcome, Panginoong Diyos. At alam po ninyo na marami kami, Panginoong, mga isa natutokso kami. Tulungan kami ng banal na espiritu na hindi kami matukso at makatayo kami sa prinsipyo po, Panginoon, na matayo kami sa panindigan. At salamat, Panginoon, sa pagdiksip na langin, kung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po ng aming tangin dakilang Ama, kami nagtataan na pasasalamat sa inyo sapagkat hanggang ito sa pagmulat na inyo pong kabuti. O Diyos, ang isang kalayaan ng pagsama na amin pong naranasan sa salamat ng marami, Panginoon. Tapat sa lahat ng panahon ng aming buhay. At kailanman ay hindi po kayo kulang sa mga banal. Mayroon po West, aming mga kapatid, namin pong nais na indalangin. Una sa lahat, Panginoon, narito mga lingkod ninyo na nasa prayer focus. Narito po sa Fernando Savio, Pastor Orlan, Brother Melvin Belzano, at Ma'am Susie Beneda. O Diyos, kami na mga lingkod na nakalis pagam mga lingkod, kami ay patuloy na magagamit namin sa patuloy na paglilingkod, Ama. Sa aming paggawa, ikaw ay amin pong maluwal. Lahat niyo po ang aming pamilya. Proteksyon ng mas layos. Patuloy naming maranasan niyo pong kaganda. Diyos, kasama po sa aming nais na ilapit sa inyo sa umagang ito ang aming daily spiritual empowerment o ang God First Morning and then ang missional evening. Mga Diyos na nakapagpapalakas ng aming pong pananampalataya sa inyo. Patuloy ng pagpalain, Ama, ang mga schedule na ito na aming devotional trip sa inyo. Ganun din, amin pong nilalapit noon ang CLP Quarters Project na ito ang every family a builder. O Diyos,
Pagpalain niyo po mga hanap buhay, aming kabuhayan, upang sa gayon, bawat pamilya tunay na patuloy na maging instrumento ninyo sa pagpapatayo ng CLP Network. Ganun din, Ama, amin pong nilalapit ang church. Guys, Panginoon po, nilalapit din ang Bulawin Church and AWR at Medical Mission June 28 to July. Ma, ang inyo pong kagawain ito at magtagumpay sa bawat lugar. Ganda po sa ganito po. Ganon din, nilalapit namin ang revival ng Malolos SDA Church na gagawin this week, June 20 to 26. Panginoon, ay napakahalaga sa inyo pong iglesia. Gabayan sila, O Diyos, makamit nila ang kabanalan spiritual na nais po ninyong kanilang mata upang sila ay patuloy na sa pagtitipid bilang iglesia. Ganon din, Panginoon, ang kalusugan, kagalingan, ganon din ang spiritual strength na aming sa inyo, Panginoon. At narito ang mga taong na hindi ko man ngunit kung ano man ang kanilang pangangailang galingan, ganon din sa spiritual talaga. Narito ang iyong pagpalain nawa ang ito. Elijah Nalus, Lord Lachica, Pastor Tran, Jerry Cruz, Alfredo Nepomuceno, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Santa Valdez, Rin Lanusa, Aurea Gadang, Ernesto Mercado, Maris, Baby Celestia Velartos, Nazar, and Melissa Activo Garcia, Dori Domingo, Marjon Paule, Emerson Arcon, Relia Tradio, Charlie Nokay, Lita Lilis, John Lilis, Delias Sabino, and Haben Ventorayo. Panginoon, ang mga pangalang ito na aking nabanggit ay inyo pong pagpalain. Iunat po ang inyong makapangyarihang kamay, makaranas sila ng kagalingan sa kanila pong kalusugan, gayon din sa kanilang kalakasang pang-espiritual. Sila po, O Diyos, ay inyo pong iligtas at pagpalain sa ganito pong kalagayan upang sa gayon silang lahat ay patuloy na inyo pong magamit na inyong instrumento sa ikatapos din ng inyong pong banal na gawain sa sanlibutan ito. Panginoon, napakarami pang nais na amin pong ilapit sa inyo sa umagang ito. Ang iba man ay hindi masambit ng aming bibig, ngunit alam niyo po ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Sapagkat kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Tanging dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, ay mangyari at tuloy ang inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Alam niyo, Ama, ang aming pangangailangan. Sa aming pananalig sa inyo, O Diyos, kami rin ay nananampalataya na aming tinanggap na ang mga bagay na nais niyong ibigay sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Kaya't ngayon, Ama,
sa katapos-tapusan ng aming panalangin ay nais naming itaas ang aming mayamang papuri at pasasalamat sa inyo. Sumainyo ang kapurihan o Diyos ngayon at magpakailanman sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for his soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit. Central Provinces Mission pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision: every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay,
tiyak na kakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya itaas. Ma'am Susie. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito sa mga paalala sa amin mula sa iyong banal na salita, mula sa aklat na sinulat ipinahayag Ellen G. White, na baunin namin to sa aming paglalakbay buhay Kristiyano. Na ipagkaloob nawa po namin ang lahat ng mayroon kami, at ito'y mula sa aming mga puso. Maisakripisyo namin ang mga bagay, maipagkaloob namin ang aming oras, ang aming kalakasan, ang aming mga talento sa paglilingkod. Aming pong kahilingan na patuloy kaming magliwanag sa aming mga pamilya, sa aming mga kapatid, sa komunidad, sa aming workplace kung saan ito ang aming mission field. Maibahagi namin ang iyong pangalan, maibahagi namin ang iyong misyon. At sa buong maghapon po ito ay aming itinatalaga na lahat ng aming makakasalamuha, lahat ng aming makakausap ay maging pagpapala ang bawat isa sa amin. Tumanggap nawa po kami ng pagpapala na makasasapat sa aming pangunahing pangangailangan. At kami po ay maging kabahagi ng misyon ng Central Luzon Provinces Mission. Amin pong idinudulog ang nalalapit na pagpapasimula ng pagtatayo ng iyong headquarters. Ito ay headquarters ng lahat ng mga kapatid na itatayo sa iyong misyon. Pagkalooban nawa po kami
ng halaga na aming maiko-contribute na maging kabahagi kami sa itatayong gusali na kung saan ang iyong pangalan ay magiging aming bukang bibig at lahat mula sa pagkabata hanggang sa may edad ay maibahagi namin ang iyong dakilang pangalan. Maging bukang bibig ka nawa nila, dakilang Diyos. Gamitin mo kami bilang iyong witnesses sa mga taong ito. Salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa ngalan po ng buong pwersa ng Central Luzon Provinces Mission, pangunguna po ng ating pong mahal na Pangulo, kami po mga kapatid ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong pagtatalaga at patuloy na pakikibahagi. Salamat po Ma'am Susie, salamat po Pastor Ferd sa inyo pong pangunguna, at sa lahat po ng participants, salamat po. And kay Sir Edmond at kay Sir Melvin, salamat po sa inyo pong patuloy na pagtatalaga. Pagpalain po tayong lahat mga kapatid ng ating pong Panginoon. God bless you. Amen. God bless you. Good morning po. Happy Father's Day sa mga tatay. Kuya. Happy Father's Day po. Hello, Gab. Hello, Bye Jaren. po. Happy Father's Day po sa ating lahat, mga kapatid. Father's Day. Happy Father's Day Happy po. Father's po. Pastor Marin, Happy Father's Day po. And Brother Melvin, Father's Day. Pastor Mislos, Pastor Melvin. Happy Father's Day po. Brother Edward, God bless you Morning sa po, ating lahat. Brother Edmond. Brother Edmond, hindi pa kita mabati na Happy Father's Day. Tingin muna. Okay lang. Ay, naku. Brother Edgar, Happy Father's Day. Opo, Happy Father's Day po. Nagpapot kayo. Nagbabatian pa nga. Galing talaga. Maraming salamat po, Pastor Danji Cayetano and Pastor Orlan. At sa ating Happy lahat po. Father's Day po, Pastor Marin. Good morning po. Sa lahat po ng father dyan. Happy Father's Sa ating lahat. Brother Edgar. God bless Good morning po. Po, Ma'am Peli. Good morning, Pati Peli. Ayun na, datingan na yung aming mga kasamahan. Kami morning po po, ay Brother magkaroon ng Edgar. program sa Pangpango. Ingat po kayo. Lilinis po. Lagi. Sige po, ingat po tayo mga kapatid. God bless po. Sa God susunod. bless. Masayang araw Sharon. ng linggo. Tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye po. Bless po.